Ano po ba yung mga binabanggit dito sa Biblia na kung saan ay ayaw ituro ng inyong mga pare at mga pastor na hindi pinapatupad sa inyong reliyon? Yung iba naman sa inyo, na mga reliyon ninyo, na mga leader ninyo, ay nagdadagdag ng aral. Dalawang bagay ang ginagawa ng inyong mga leader ng inyong mga ngaral ng Kristyanismo. Meron na nga kayong Biblia na magagamit. Pero ang ginagawa pa ng mga leader ninyo, hindi nyo nalalaman. Kaya nga po ito, meron po ganitong palatuntunan upang maibunyag namin sa inyo ang mga pandaraya na ginagawa sa inyo ng inyong mga ngaral. Na nandito na ang inyong batayan ng paniniwala, ngunit meron silang mga itinatagong aral at yung iba namang mga ngaral ninyo, no? Bukod sa nagtatago na ng aral, meron namang idinadagdag. Bigay po tayo ng halimbawa. Nagtanda ng isang tunay na reliyon. Dahil ano po ba ang tanda ng isang tunay na reliyon? Ang tanda ng isang tunay na reliyon, ay yung reliyon na kung saan ikinakalat niya sa kanyang kaanib. Ipinapahayag niya sa kaanib ng mga ito ang lahat ng kabuuang aral ng Diyos. Nang walang kulang, walang bawas. Dahil maging ang Biblia niyo ganoon ang sinasabi. Sabi po dito sa inyong aklat na Deuteronomo 12 talatang 32. Hindi po dito po ang tagubilin pag sinabi salita ng Diyos o kiniklaim yung salita ng Diyos ito. Pero, etong sabi, tungkol sa sinasabi yung salita ng Diyos. Sabi rito, kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo o sa inyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, ni babawasan. O in other words po, kung ito'y pinaniniwalaan nyo na salita ng Diyos, huwag natin dagdagan at huwag natin bawasan. Alamin nga natin, yung bang mga ngaral ninyo ay nagdagdag o nagbawas? Dahil kung sila ay nagdagdag o ay nagbawas, halatang-halata na kagad na ang ginanibang yung reliyon, mga ilong namin mga kabayan, ay hindi katotohanan. Example po din bawal. Yung po bang reliyon ninyo ay nagbabawal ng pagkain ng baboy. Yan. Very controversial sa ating bansa yan Ito po. Naging talamak na sa atin marami na sa atin masibang masyado sa pagkain ng baboy. Hindi po ba? So, sabi ng Diyos huwag kang kung ano mga bagay na inutos niya, dapat natin isagawa. O tanong, yung po bang pagbabawal ng baboy sa inyong pong sekta o denominasyon na inyong kinaniban, nagbawal po ba ng baboy? Tanongin niyo po ang sarili niyo. O pinayagan kayo ng inyong mga pastor na manatiling kumain ng baboy. At kung hindi kayo pinagbawalan, halatang-halata na. Nagbawas sila ng kautusan ng Diyos. At pag nagbawas ang kautusan ng Diyos, paano niyo malalaman? Paano kayo makatutupad ng kalooban ng Diyos? Ipeke ni kagad ang reliyon ninyo. So, hahanap na kayo ngayon ng reliyon na nagpapatupad ng pagbabawal ng pagkain ng baboy. Dahil nasa Biblia naman po talaga yun. Nakutusan niya. Leviticus 11, talatang 7 hanggang 8. Na ang baboy ay madumi, nihipuin, bawal yan. Inulit pa yan sa Deuteronomo 14, talatang 8. Hindi po ba? At sabi mismo sa Isaiah, ang sino mang kumain ng baboy ay mga masuwayin. At ang sabi mismo ng Isaiah, ang sino mang tao na nakakain ng baboy at ito hindi niya nahingi ng tawad sa Diyos bago siya managutan ng hininga, ang kaparosang tatanggapin niya ay ang galit pagkamuhi ng Diyos na ipaparusa na Diyos sa kanya ay ang kanyang tabak at apoy sa impyerno. Kaya tanungin niyo po ang sarili ninyo, yung bang reliyon na kinaliban ninyo ay nagbawal ng baboy. Dahil kung hindi, nagbawas sila sa inyong Biblia. So pag nagkataon, umalis na kagad kayo sa kanyang reliyon at hanapin niyo yung reliyon na nagbabawal ng pagkain ng baboy. Isa lang po halimbawa yan. Another na halimbawa. Ano po? Yun yung pagbabawas. Ito naman, pagdadagdag na ginawa. Ano po? Yung po bang reliyon na inyong inaaniban na ang batayan ng paniniwala ay Biblia din. Sandigan ninyo, sandigan ng inyong pananampalataya ay Biblia. Yan tanong po ba din, tanong ko sa inyo pinahintuluhan ba inyong mga kaanib na mga kalalakihan na magpakasawa ng marami? O nagigit sa isa? O nagbawal? Tanungin niyo po yung mga ministro ninyo. Tanungin niyo po ang inyong mga pastor, ang inyong mga pare. Kung ang kanilang mga kaanib ba'y pinagbawalan nila ng pag-aasawa na higit sa isa,
At pagka meron isang lalaking may inibig pang muli at siya dating may asawa na at may asawa pa, may inibig siyang muli, at pag pupunta doon sa kanilang ministro, sasabihin niya, ministro, ikasal mo kami. Ito yung pangalawang asawa ko. At sinabi ng ministro ay, naku, masama yan, bawal yan. Hindi kalooban ng Diyos yan. Ganun po ba sinabi ng mga pari niya at mga ministro at pastor niya? Ay pag ganun na sinabi ng inyong mga pari at mga pastor, nagdagdag po ng aral niya. Nagdagdag ng aral na hindi inuutos ng Diyos. Nagdagdag ng kautusan na hindi inuutos ng Diyos. So malinaw. Pegi na kagad yung kanyang reliyon. Ano po? Dahil yung Biblia yun nagsasabi, huwag magdadagdag ng kautusan ng Diyos. Ito huwag magabawas eh. Ipinagbabawal sa inyong kinaanibang reliyon ang pag-aasawa ng higit sa isa. O ano sa tingin niyo po dyan? Hindi po ba't dagdag yan? At sasabihin, yan ay bawal sapagkat masama yan. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Tanungin niyo mga pastor ninyo at mga pari ninyo, mga ministro ninyo. Pakita nila kahit isang talata. Isa lang sa Biblia na sinabi ng Diyos, bawal mag-asawa ng higit sa isa. Kung may nagpapakita sila isang talata, manatili kayo sa inyong reliyon. Dahil merong katapaano, yung reliyon nyo yan ay nalalapit sa katotohanan. Dahil bakit? Nagpapahintulot ng pag-aasawa ng higit sa isa. Dahil yun ang tanda na sinasabi ng Biblia na matuwid na reliyon. Pinapayagan nila ang mga kaalida kalalakihan na mag-asawa ng higit sa isa. Sabi sa Biblia. Gusto ko ba ng example? Pagkapahintulot ng Biblia na tayo pwede makapag-asawa ng higit sa isa na kung saan ay itinatago ng inyong mga ministro. At yan ang dahilan kung bakit imbis na maging kaaya-aya kayo sa Diyos, ang nangyayari tuloy ay nalalayo kayo sa tamang pagkilala sa mga kautusan ng Diyos. Dahil bakit? Dahil na itinatago ng inyong mga ministro kanya ang mga kalooban ng Diyos sa inyo. Ano po? Ito po sinasabi sa Exodo 15. O, dito na lang po tayo sa ano. Mas maganda itong Exodo 21 po. Mamaya ng 15. Kasi reserve ko po yun eh. Mas matigas yung 15. Ano yung 15 po kasi, kapag ang lalaki may dalawang asawa, ganda mo sa 15. Kaya ayaw ko gamitin yun. Ano po? Ito ang gusto kong gamitin sa Exodo 21. No? Kung ang isang lalaki may asawa at mag-asawa pa siya ng iba, ang pagkain ng kanyang unang asawa at damit ng kanyang unang asawa at ang karapatan ng kanyang unang asawa ay hindi niya babawasan. Ito eh, wala kong babawal eh. Kasi